Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapital! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapital! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapital! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapital! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapital! Talino at puso. Alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolyo na! Ayan, good morning, good morning, good morning! Maganda at pinagpalang umaga po, matatag na lalawigan ng Batangas. Kamusta na ho kayo? Ayan, ngayon nga ho ay araw na naman ng Miyerkules. And it is indeed another beautiful Wednesday morning para po sa panibagong araw ng ating walang patid na pagseserbisyo. Ayan. Pero bago po yan, para po sa ating Christmas countdown, 43 araw na lang po o tulog na lang, Pasko na! Yan, Merry Christmas na agad sa iyo, Auntie May. Yes, Merry Christmas din, Uncle. Yan, ako, parang sa atin malapit na talaga ang Pasko. Yan. Nararamdaman mo na ba? Ramdam ko na. Parang pakinig ko kanina sa likod, malapit na. Malapit na daw magpasko talaga? Okay. Parang baka mamaya ipapasok Pasko na mamaya? Oo. Okay, sige. Napakaaga ng Pasko natin. Yan. At napakatulin nga po talaga ng paglipas ng mga araw at panahon. Biruin niyo ho yun. Napapakinggan nyo na naman po kami ngayong mga oras na ito para sa isa na naman panibagong araw ng ating pagpasada. Dito pa rin po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Yan, good morning sa iyo, Auntie. And of course, it is another Wednesday morning na naman nga. Ang petsa po ngayong araw, November 12, 2025. At ito nga po ang ikalawang araw ng Miyerkules sa buwan ng Nobyembre. Abay talagang napakabilis nga ng panahon, Auntie, diga? Correct. Parang kailan lang ay kapapasok lamang ng November, ngayon ay papunta na naman tayo sa kalagitnaan ng buwan. Pero siyempre, kamusta na nga po ang lahat? Isang napakaganda at panibagong araw po ito para sa ating lahat. Ano nga, Auntie? Yes, tama ka dyan, Uncle. Ika nga natin ay panibagong araw, panibagong pag-asa. Yan, kaya naman, dapat po kahit anong hamon o pagod ang pinagdaanan natin kahapon o nung nagdaang araw, ay simulan po natin ang ating Miyerkules ng may ngiti sa ating mga labi. At ngayon nga po ay harapin natin ang araw na may positibong pananaw sa buhay. Kasi po kahit anong bigat ng mga nakarang araw, tandaan natin, may pagkakataon pa rin po tayong bumawi, bumangon at magsimulang muli. Ika nga po, ay tuloy-tuloy lang ang pag-arangkada ng buhay. Yan, tama ka dyan, Auntie. And speaking of pag-arangkada, papasada na naman po tayo ngayong araw ng Miyerkules at siya na naman po nating sisimulan na may talino at puso. Ito pa rin po ang ating sama-samang pagsaservisyo at pagbiyaheng tungo sa impormasyon, inspirasyon at malasakit. Mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ating ina na may talino at puso para po sa lalawigan ng Batangas. At syempre sa bawat serbisyong hatid ng ating pamahalaan at ng ina ng lalawigan, asahan pa rin po natin ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at social security and service. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Tara sa One Batangas. At wika nga po ni Governor V, kahit sa mga oras po na maulan at makulimlim ang panahon, bawal po ang nakasimangot. Laging tatandaan.
Kaya naman, smile lang po at kapit lang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe. Dahil sa ating pong pagpasada ngayong araw na Miyerkules, ay ating pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas po ng bakura ng Kapitolyo nitong nagdaang linggo. At syempre, hindi rin po mawawala sa ating pagpasada ngayong araw yung mga naging hakbangin at mga naging aksyon ng pamahalaang panlalawigan. Sa pangunguna pa rin po yan ni Governor Vilma Santos Recto upang siguraduhin na nakahanda tayo at syempre mapapanatiling ligtas ang bawat Batanggenyo sa gitna ng pananalasa o naging pananalasa ni Tropical Cyclone Uwan. Ayan, but wait, there's more, Vinson! Dahil hindi rin naman mawawala sa ating pagpasada ang ating dagdag kaalaman segment. At patungkol nga po dito ay atin na agad silang bibigyan ng patikim na kaalaman para sa ating topic ngayong araw. At ito nga po ay patungkol sa ating ipinagdiriwang o inoobserbahan ngayong araw, ang World Pneumonia Day. Yan, tama ka dyan, Auntie. Ngayong ngang araw ay ipinagdiriwang po natin ang World Pneumonia Day, isang mahalagang araw na naglalayong magbigay kaalaman at kamalayan tungkol sa pneumonia. Isang sakit po sa baga na patuloy na nagiging sanhi ng pagkakasakit at pagkamatay, lalo na ho sa mga bata at matanda sa buong mundo. Sa ating programa ngayong araw, tatalakayin po natin kung ano nga ba ang pneumonia, paano tayo makakaiwas dito, at kung bakit mahalaga ang maagap na pagkilos at ang pagbabakuna para mapanatiling malusog ang ating mga bata or mga baga. Kaya manatili lamang po tayo nakatutok dahil sama-sama nating palalawakin ang ating kaalaman para sa isang komunidad na malusog at ligtas laban sa pneumonia. Ayan, kaya naman, syempre, sa ngalan po ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, at ng buong pangkat po ng patrol ng Kapitolyo, ang inyong lingkod, Cheryl May Makuha Halili. Siyempre, kasama ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office. Narito na pong muli ang inyong mga kasama sa isang oras na masayang kwentuhan at talakayan. Ito naman po si Vincent Roy de Chavez. Dito pa rin po sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. May talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito ho ang nag-iisa at opisyal na programang panradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Parini na ho at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Puso. Yan ang oras na ho. Alas 9:43 na po ng umaga. At para po sa panibagong yugto ng ating pagpasada, tayo muna po ay manalangin upang humingi po ng gabay at patnubay na muli pong ihatid sa atin ng isa sa mga talented employee ng Kapitolyo ng Batangas at ng Batangas Provincial Information Office. Walang iba po kundi si Binibining Avonlou Cagimbal. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka
Ayan, amen, amen, amen. Yan. Salamat, Avon Lu, sa napakagandang awit panalangin. Every Wednesday morning yan. At syempre, partner, bago tayo tuluyang mapalaon sa ating pagbiyahe ngayong araw ng Miyerkules, syempre, atin munang batiin ng Happy Wednesday morning ang ating mga masusugid na tagapakinig. Yan, kaya naman po muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Lalatigid po sa mga nakikinig sa ating pagbiyahe ngayong araw. Ang ating pong pagpasada ay sabayan pa rin napapakinggan sa mga himpilang 95.9 FM Radyo Totoo at sa mga kaya naman po sa mga nakikinig o sa mga nasa kanika nilang mga sasakyan, mapapribado man po ito o publiko at yung mga nasa biyahe papunta sa kanika nilang trabaho or kung saan man kayo pupunta ngayong araw, ingat-ingat po tayong lahat. At syempre, tayo po ay kasalukuyan ding napapanood live na live sa official Facebook page ng Batangas Provincial Information Office o ang ating Batangas PIO. Kaya naman, good morning po kay Jun Lindo Naguda, kay Ma'am Nitz Lapa na bumabati ng magandang umaga po, biyaheng Kapitolyo. Talaga naman ang ating masugid na tagapakinig mula po sa lungsod ng Lipa. Yan, naku, malapit ng Pasko. Ano gayong maibigay kay Tita Nitz? Yan. Kay Tito Roger Aguirre, kay Cashel Cacantos na bumabati ng Happy Wednesday everyone. Ganun din. Ayan, kay Tita Nenet Ona, Blessed Wednesday morning everyone. God bless, keep safe. Kay Johnson Silva Olimba, kay Harold Lopez de Guzman, kay Jeffrey Evangelista, at sa lahat po na nakatutok sa atin, good morning din po. Yes. At ganun din, babatiin ko live na nanonood sa atin ang aking mama dito sa studio. Yan. Hello. Ikaw ay sit down lang dyan. Ayan. Uncle, baka meron kang mga dagdag. Alam ko may mga baong kang anunsyo. Ayan, speaking of anunsyo, narito na naman po tayo para sa mga announcement ng mga scheduled power interruption. Mga anunsyo nga po mula sa Battelec at Meralco. Kasalukuyan po nakakaranas ng power interruption ang ilang mga nasa bahagi ng Kaisahan Village dyan sa Tanawan. Nagsimula po iyan kaninang alas 9 ng umaga at tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay dahil sa ginagawang clustering of meter. Samantala, kasabay po niyan, kasalukuyan din po nakakaranas ng power interruption ang mga nasa Globe Telecom sa Batangas Host. Sa kahabaan po ng Batangas Diversion Road, diyan sa Barangay Bulbok. Nagsimula po iyan kanina ring alas 9 ng umaga at tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Ito naman po ay dahil sa ginagawang maintenance works sa loob ng Globe Tower sa kahabaan ng Batangas Diversion Road, diyan nga po sa Barangay Bulbok, Batangas City. At ito pa, magkakaroon po ng power interruption sa darating na November 13, araw ng Huwebes, diyan po sa Purok 5, Barangay Tadlak, Alitagtag, Batangas. Magsisimula po iyan ng alas 7:30 ng umaga at tatagal hanggang alas 4 ng hapon. Yan po ay dahil sa gagawing row clearing. Sa darating naman pong Sabado, araw ng Sabado, November 15, 2025, mawawalan po ng kuryente ang mga nasa bahagi ng Barangay Pinagkrusan hanggang sa Barangay Dalipit East and West, diyan po sa Alitagtag. Magsisimula po iyan ng alas 7:30 ng umaga at tatagal din hanggang alas 4 ng hapon. Yan po ay dahil sa gagawing row clearing at upgrading of transformer. At samantala, sa darating naman pong November 30, 2025, araw ng Huwebes. Ito bata ay panis na. Yan, di na yung kasama. Muli, ang pagsasagawa po ng scheduled power interruption ay para sa mas maayos at magandang daloy ng serbisyo ng kuryente. Ipinapaabot po ng Battelec at Meralco ang kanilang paghingi ng paumanhin at pangunawa. Maraming salamat po. Abay, ano gang aga ngayon ng mga power interruption? Nung kamakailan ay mga alas 8, alas 9, ngayon ay alas 7 na. Kaagap. Ayan, and speaking of pagbati po, sa ating pong ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po, ma'am. Gayon din po sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Montealto. Good morning po, sir. At syempre, magandang umaga rin po sa ating Chief of Staff, Sir Jun Dihan.
At sa lahat po ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan, syempre sa pangunguna pa rin ni Vice Governor Dodo Mandanas, 10 ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po sa ating lahat. Syempre, batiin na rin natin ang ina ng ating tanggapan kay Ma'am Katsi Yes. Catalan. Good morning, Good morning morning, po, ma'am. ma'am. Ayan, at time check. Alas 9:51 na po ng umaga. Ang bilis naman ng oras. Oo nga. Marami pa po kami mga baong impormasyon hatid sa inyo ngayong araw. Kaya naman sa atin pong pagbabalik ay atin na pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa labas at loob po ng bakuran ng ating Kapitolyo. Gayon din po ang ating dagdag kaalaman patungkol po sa World Pneumonia Day. Matapos lamang po ang ilang mga paalala, kaya naman wala muna po maglilipat ng himpilan dahil magbabalik po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako, Eneng, nag-aalburuto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. At patungkol nga po sa, sa inoobserbahan natin ngayong araw na ito, ang World Pneumonia Day. Ngayon po ay ating pong pag-uusapan ang isang napakahalagang usapin po sa kalusugan na madalas po ay hindi natin nabibigyang sapat na pansin. Ito nga po ay ang pneumonia. Ngayon nga pong November 12, ipinagdiriwang natin ang World Pneumonia Day, isang pandaigdigang araw po ng pagkilos at paggunita upang paigtingin po ang kamalayan tungkol po sa sakit na ito. Napatuloy pa rin pong isa sa mga pinakamapanganib na nakamamatay na impeksyon sa buong mundo, lalo na po sa mga bata at matatanda. Yan, tama ka dyan, Auntie. Ayon nga po sa World Health Organization, humigit kumulang 700,000 hanggang 800,000 na bata sa buong mundo ang namamatay kada taon dahil sa pneumonia. Nakakabahala dahil karamihan sa mga kasong ito ay maaaring naiwasan sana sa pamamagitan ng tamang bakuna, kalinisan at maagang gamutan. Ang pneumonia nga po ay isang impeksyon sa baga na dulot ng mga bakterya, virus o fungi. Kapag tinamaan ito ang ating respiratory system, napupuno ng likido o nana ang ating mga alveoli. Ito yung mga maliliit na sako ng hangin sa ating baga na responsable sa pagkuha ng oxygen. Dahil po dito, hirap ang isang tao sa paghinga at nagkakaroon ng lagnat,
ubo at minsan ay pananakit ng dibdib. Ayan. Yan, Uncle, yung pinakamanipis na na ugat sa ating baga. Pag yan ang nabarahan na, pag yan ang natigilan na ng mga sinasabing nana na ito, na impeksyon na ito, doon nabibigay at magsisimulang mag-collapse ang ating baga. Yun yun. At alam mo ba, Vinson, na hindi lang mga bata ang tinatamaan nito. Pati po ang mga senior citizen, buntis, at ang mga taong may mahihinang resistensya ay madaling dapuan po ng pneumonia. Isa rin po ito sa mga pangunahing sanhi ng pagkakaospital sa mga matatanda. Kadalasan po, nagsisimula ito bilang simpleng sipon lang o trangkaso, aray ko. Pero kapag hindi ito naagapan, maaari itong lumala at maging banta sa buhay. Yan, anti-agapan mo yan. Yan. Kaya naman po, napakahalaga ng World Pneumonia Day. Ang layunin nga po nito ay hindi lang basta magbigay kaalaman, kundi hikayatin ang gobyerno, mga organisasyon at bawat mamamayan na magtulungan sa pagpigil at paglaban sa sakit na ito. Ang taunang tema po ng pagdiriwang ay umiikot sa mensaheng Every Breath Counts, na nagsasabing bawat hinga ay mahalaga at bawat buhay ay dapat protektahan. Ayan, tama ka dyan. At kung iisipin po, madali lang naman po sanang maiwasan ang pneumonia kung lahat po ay may access sa bakuna. Yan ang sinasabi. Maayos na nutrisyon at tamang kalinisan. Ayan po, naririto po ang ilang paraan upang makaiwas po tayo sa sakit na ito. Una po, magpabakuna laban sa pneumonia, trangkaso, at iba pang respiratory diseases. Magpunta po tayo sa mga health centers po sa ating community. Meron po dito silang ini-offer na mga libreng turok, libreng bakuna. I-avail po natin ito dahil para po ito sa atin. Next po, panatilihin po ang kalinisan ng katawan at kapaligiran. Lagi pong maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos bumahing o umubo. Yan, kailangan po lagi tayong may dala na alcohol. Kahit po tapos na po ang pandemic, hindi po mawawala, syempre, ang sipon at ubo sa atin. Dahil, syempre, meron naman talaga, aminin na natin, na katulad natin, na hindi ganong kalakasan ang resistensya. Na lalo na yung may mga allergic rhinitis po dyan, may hika o asthma, yan, merong mga respiratory na diseases. Yan po yung mga maaaring unang dapuan ng ganitong sakit. Yan. Siyempre, nandyan din po yung kumain ng masusustansyang pagkain upang mapalakas po ang ating immune system. Nandyan na din po yung pagkain natin ng Go, Grow, and Glow foods. Yan. Siyempre, kailangan din po natin ng vitamins. Kahit po sabihin natin na pagkadami-dami na nating kinakain o ini-intake na mga gulay at prutas, meron pa din po kailangan supplements para po masuportahan ang ating immune system. Yan. Nandiyan din po yung pag-iwas sa paninigarilyo at pagkakalantad sa maruming hangin o usok. Alam mo, parang may diin yung pag-iwas sa paninigarilyo. Anong hugot mo dyan, Auntie? Yan ang lagi kong sinasabi sa aming tahanan. Kung nanonood ka yan. Dahil talaga namang napakahirap sa ating may mga allergic rhinitis, alam na alam mo yan, at may mga hika, may mga asthma, may mga skin asthma, allergies, na konting langhap lang natin ang usok, mapa-vape man yan, o yosi, o yung usok ng tambutso ng mga... Titrigger na agad yan sa ating mga allergic rhinitis na yan. Talagang mayat-maya na ang ating bahing dyan hanggang sa mauwi na sa ating paghirap ng paghinga. Yan. Yan, nandyan din po. Yun, siguraduhin maaliwalas ang bahay at may sapat na ventilasyon. Isama na rin po natin diyan yung weekly na pagpapalit ng mga cover ng ating mga kama, ng punda, ng mga kortina hanggat maaari para maiwasan natin
yung gabok, yung allergens Correct. sa ating paligid. Yan, syempre Auntie, idagdag na rin po natin dyan ang kahalagahan ng pagpapatingin agad sa doktor kung may sintomas ng ubo, lagnat o hirap sa paghinga. Marami sa mga kaso ng pneumonia ang lumalala dahil sa pagpapabaya o kakulangan ng impormasyon. Huwag na po nating hintayin na ang maging malala pa bago po tayo kumilos. Tama ka naman diyan, Vinson. Ano, ang mga health workers po natin sa mga centers ay nandiyan, sa mga barangay ay nandiyan lamang po upang tayo ay kumonsulta. May mga malaking papel po sila para tayo ay tulungan. Nandidiyan lamang po sila. Puntahan po natin. Wala pong masama iyon. Sila po ang unang tumutugon at nagbibigay ng edukasyon sa mga pamilya tungkol po sa kalusugan sa baga. Kaya nga po, ngayong World Pneumonia Day, saludo po tayo sa lahat ng mga doktor, nurse, midwife, at mga barangay health workers, syempre, sa patuloy po na nagsusulong ng kalusugan sa atin pong komunidad. Yan, syempre Auntie, isang magandang paalala rin po ito para sa ating mga magulang na bantayan natin ang ating mga anak na kapag may ubo, sipon, lagnat o hirap na sa paghinga, huwag na po nating ipagsawalang bahala. Kasi nga po, ang maagap na pagkilos ay maaaring makapagligtas ng kanilang buhay. Tama ka dyan, Vinson. Kasi kung napapansin po natin ang ating mga anak ay may sipon, sasabihin ay papaarawan lang natin. Pero hindi sa makailang araw na pagpapaaraw natin, pagpapapawis natin sa ating mga anak, kung pansin naman natin na hindi pa rin nawawala sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, abay baka po kailangan ng ipa-check up ito. Baka po kailangan na ng antibiotic ng bata. Kasi hindi na po kaya sa natural na paraan lamang, kundi sa gamutan na po talaga. Ayan. At syempre, huwag po nating kalimutan na ang laban sa pneumonia ay hindi lamang po laban ng iilan. Ito po ay laban nating lahat. At kung tayo po ay magiging maalam, maagap at maingat, mababawasan po natin ang bilang ng mga namamatay dahil po sa sakit na ito. Maging bahagi po tayo ng kilusan upang protektahan po ang bawat hinga, bawat buhay at bawat pamilya. Yan, at syempre nga Auntie, sa pagtatapos po ng ating talakayang ito, sana ay maging paalala sa lahat na ang kalusugan ng baga ay ating kayamanan. Ngayong World Pneumonia Day, ating ipanawagan ang malinis na hangin, tamang bakuna at maayos sa serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Actually, may dagdag ko din lamang dito, Vinson. Hindi lamang naman ito, yun nga sinabi natin, hindi lamang po ito sa mga bata. Correct. Paalala lamang. Ito po ay doon din sa mga nagkakaedad na. Kasi po habang tayo po ay nagkakaedad, bumababa po ang ating kakayahan na paglaban ng ating immune system sa mga ganitong klase ng bakterya. Kaya po nahihirapan din po tayo na gumaling agad. Kaya po pag napapansin na po natin na iba na po ang ating ubo, medyo may tunog na po ang ating hinga, siguraduhin po natin tayo po ay kumonsulta na sa doktor. Yan. Ano po, kung wala man po tayo na pampatingin agad sa doktor, sa mga pribadong doktor, meron po tayong health center na tinatawag sa ating community. Pwede din po sa ating, sa ating mga munisipyo. Yan. Meron po diyang mga health center din. May doktor po lagi diyan na naka-stay at tumitingin po sa mga pasyente na nagpupunta dito. Meron din po diyang mga nurse at may mga libreng gamot po diyan na pwedeng ipagkaloob o ibigay po sa inyo. Dahil sila po ang unang tutulong sa atin sa mga ganitong oras. Ano po? Kaya naman po mga kababayan, alagaan po natin ang ating paghinga. Dahil bawat hinga, naroroon po ang pag-asa. Ika nga, bawat hinga ay mahalaga, bawat buhay ay may halaga. Ayan. Ayan nga po ang ilang na ibahagi namin sa inyong kaalaman patungkol nga po dito sa World Pneumonia Day. Yan. Alagaan po natin ang ating mga baga. Ayan. At wala pong maglilipat ng himpilan dahil sa amin pong pagbabalik, ay atin na pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas po ng bakuran ng ating Kapitolyo. Dito pong mga nagdaang linggo.
simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Talino at puso. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Yan, ito auntie, isingit ko lang po, binabati po namin ang mga taga-Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office o ang ating mga kasamahan dyan sa Pisiledo kung saan sila po ay kasalukuyan nagdiriwang ng kanilang Co-op Month Celebration 2025 dyan nga po sa ating Dream Zone. Yan, kasalukuyan po nilang ginagawa ang kanilang programa dyan sa Dream Zone na may temang United in Purpose and Action, Sharing Prosperity to Build a Better World. Special shoutout po sa inyo dyan, especially sa kanila pong Department Head, Ma'am Celia Atienza. Good morning po sa inyo, Ma'am C.
Yan, good morning Ma'am Celia. Yan, ang alam ko madami silang mga ganap ngayon. Yes, Meron full silang mga pa-quiz bee. Na taon-taon talaga nilang ginagawa yan. Oo. At napakadami at napakalalaki, napakagaganda ng kanilang mga papremyo na gaabang diyan. Ayan, ang oras nga po, alas 10 na ng umaga. At para po sa patuloy ninyong pakikinig sa amin, ito na po, Lights Up with Talent and Celebration. Bilang bahagi po ng masayang selebrasyon ng kaarawan ni Governor Vilma Santos Recto, ipinamalas po ng mga kawani ng Kapitolyo ang kanilang husay sa pag-awit, pagsayaw at pag-arte, kung saan po lumahok ang mga department heads, sangguniang panlalawigan board members at mga municipal mayors ng lalawigan. Samantala, formal namang ipiniresenta ng sangguniang panlalawigan sa pangunguna po ni Vice Governor Dodo Mandanas ang ordinansa po ukol sa nakalaang budget para sa taong 2026 bilang bahagi po ng pagpapatuloy ng mga programang may talino at puso ng pamahalaang panlalawigan tungo po sa isang matatag na Batangas. Yan, noong araw din po ng Biyernes, November 7, 2025, sama-sama pong nagtipon ang mga Batanggenyo upang saksihan ang opisyal na pagbubukas sa publiko ng pailaw sa Kapitolyo na ginanap sa Provincial Capital Compound, Batangas City. Nabuhay din ang ngiti ng lahat ng masaksihan ang pagsinde ng mga ilaw ng higanteng Christmas tree, banal na bilen at iba pang dekorasyong pamasko na alay ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kasabay nga po niya ng ceremonial lighting ang isang fireworks display na nagbigay sigla sa gabi ng pagdiriwang. Ang pagtitipong ito ay patunay ng matatag na pagtutulungan at diwa ng kapaskuhan ng mga Batanggenyo na patuloy na nagliliwanag sa kabila ng mga hamon ng panahon at buhay. Ayan. Alam mo, Binson, doon ako pinakahumanga at natuwa nung magbukas ng ilaw ng higanteng Christmas tree Nakita mo ba natin. yung mga regalo doon? Correct. Meron ka na ba doon? Ay, sana meron nakapangalan. Napangalanan ko na yung isa doon. Yung malaking regalo. Ayun. At talaga naman, napakaganda ng ilaw niya, lalo na nung unang bukas niya, sobrang nagningning lalo na yung tala sa tuktok. Correct. Yon, ganoon din yung mga naglalakihang reindeer doon sa ating may tourism office. Pati yung mga parang Christmas tunnel gift. Ayan, ang ganda. At isa pang tumawag pansin sa atin diyan, yung ating fountain. Yes. Ngayon ko lang uli nasaksihan na magkaroon ng ilaw at mabuhay ang ating fountain na punong-puno at iba't ibang kulay ng kanyang ilaw. Yan, kaya naman po, patuloy po namin kayong iniimbitahan sa lahat po na nakikinig at nanonood. Kayo po ay pumarini na dahil bukas na po ang pailaw ng ating Kapitolyo. Pero wag po ngayong oras na ito kasi mamayang gabi pa po yan. Wala pa pong ilaw ngayong umaga. So mga bandang alas 7, alas 8, bukas na po yan. Pumunta po kayo din libreng-libreng magpa-picture, libreng-libreng gumala around sa Capitol at libreng-libreng mag-selfie diyan. Ayan. Mula daw alas 6, sabi na ating direct. Mula 6 onwards, bukas na po ang pailaw. Sabi ng ating direct mula alas 6. At meron ding, kung hindi ako nagkakamali, meron ding mga pailan-ilan na nagtitinda ng mga tusok-tusok diyan sa paligid. Ayan, kaya ma-enjoy nyo talaga ang pagbisita ninyo dito sa ating Kapitolyo. Nandidiyan yung mga dancing lights sa mismong Capitol building na talaga namang i-enjoy nyo. Ayan. At para po sa matatag at ligtas na Batangas, noong pong November 9, 2025, maaga pong naghanda ang mga miyembro ng Provincial District Disaster Risk Reduction and Management Council o ang PDRRMC na kabilang po sa iba't ibang cluster teams para po sa gagawing deployment sa mga designated staging areas sa 6 na distrito ng Batangas. Dito po ay nagkaroon ng isang situational briefing na tumalakay po sa gagampanang responsibilidad ng bawat isa. Ang deployment po ay ipinaganap bilang isang proactive measure upang masiguro po ang kaligtasan ng mga Batanggenyo. Dito rin isinagawa ang strategic pre-positioning ng mga food and non-food items
at iba pang response asset ng probinsya. Nang sa gayon po ay matiyak ang agarang paghahatid ng suporta sa mga naapektuhang komunidad sa oras po ng matinding pangangailangan. Yan, at agad-agad nga po ay dumating na sa mga itinakdang staging areas sa iba't ibang mga distrito ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa paghahanda ng posibleng epekto ng Super Typhoon Uwan sa lalawigan ng Batangas. Ang atin nga pong disaster response contingent ay binubuo ng mga miyembro ng relief, medical and search, rescue and retrieval, and security teams na handang tumugon sa pangangailangan ng mga Batanggenyo. Habang patuloy naman ang mga isinasagawang strategic response planning ng mga incident management team at Emergency Operations Center ng Batangas Provincial Risk Reduction and Management Office para po siguraduhin ang mabilis, epektibo at maayos na disaster relief operations sa posibleng epekto ni Super Typhoon Uwan sa lalawigan ng Batangas. At sa mga oras din po iyon ay talagang walang humpay po ang ugnayan ng mga local government counterparts at ng Batangas PDRRM Council upang magbigay po ng mga ulat sa mga kasalukuyang kalagayan sa iba't ibang munisipalidad po sa lalawigan. At habang patuloy nga po ang pagdating ng mga displaced individuals at patuloy na ang paglikas po ng mga apektadong pamilya sa mga evacuation center sa ating lalawigan, ay nakaantabay naman po ang ating Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Engineering Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Health Office, Kapulisan at mga tauhan po ng Philippine Army sa itinalagang staging area upang magbigay tulong po, seguridad at kinakailangang suporta sa mga displaced individuals. Yan, at hanggang Lunes nga, partner, kahit idineklara ng Malacanang na walang pasok ang mga empleyado ng gobyerno, nanatili namang hands-on at nakatutok ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Siyempre, sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto para tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga Batanggenyo, bungsod nga po ng naging pananalasa ng bagyong Uwan sa malaking bahagi ng Luzon. At syempre, kaugnay nga po niyan, bukod sa mga isinagawang pag-aksyon ng pamahalaang panlalawigan, buhat pa po noong araw ng Biyernes o bago pa man pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, isang pagpupulong ang maagang pinamunuan ni Governor Santos Recto kasama ang mga department heads ng iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo upang talakayin ang iba't ibang ulat ng mga tanggapan o frontline office na nanguna sa disaster response and management, kung saan ilan dito ay ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Office, Provincial Engineering Office, Office of the Provincial Governor at syempre, President po dyan ang ang Batangas Provincial Information Office. At sa pagpupulong nga po na naganap noong Lunes, tinalakay po ang mga agarang hakbang para sa tuloy-tuloy na pagmomonitor sa mga evacuation centers at kung ano pa po ang mga maaaring ihatid na tulong sa pangangailangan po ng mga Batanggenyo. Naging katuwang po ni Governor Vilma Santos Recto sa pangunguna po sa nasabing pagpupulong sina Provincial Administrator Attorney Joel Montealto at Chief of Staff Mr. Jundihan. Yan, samantala naman po, ginanap kahapon, araw ng Martes, 11 ng Nobyembre 2025, ang pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ng tanggapan ng Provincial Planning and Development Office sa Dream Zone Capital Site Lungsod ng Batangas. Sa naturang programa, nagbigay ng ulat si PPDO Department Head Marisa Mendoza hinggil sa mga proyekto at inisyatibang isinasakatuparan ng kanilang tanggapan na nakatuon sa patuloy na pagpapaunlad ng lalawigan. Kasabay po nito ang pagkilala sa mga kawani ng Kapitolyo na matagumpay na nakapasa sa August 2025 Civil Service Examination. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat si Governor Vilma Santos Recto
sa lahat ng mga empleyado at tanggapan na nakipagkaisa at sama-samang tumugon sa nagdaang bagyong Uwan. At kasabay nga po ng isinagawang flag raising ceremony, kahapon po, araw ng Martes, 11 ng Nobyembre 2025, sa Dream Zone Capital Site, Lungsod ng Batangas, binigyang rekognisyon din po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna po ni Governor Vilma Santos Recto, ang mga natatanging police stations sa Batangas na kabilang po sa top 5 performing police station sa rehiyon po ng Calabarzon na kinilala po sa Command Conference na ginanap po noong October 20, 2025. Sa kategoryang Top Component City Police Station, itinanghal po ang Lipa Component City Police Station bilang Rank 1, Tanawan Component City Police Station bilang Rank 4, at Santo Tomas Component City Police Station po sa Rank 5. Samantala, sa Class B category naman po, pumangalwa naman ang Padre Garcia Municipal Police Station. Habang sa Class C category, nanguna po ang Cuenca Municipal Police Station, na sinundan naman po ng Balete Municipal Police Station sa Rank 3 at Santa Teresita Municipal Police Station sa Rank 5. Layunin po ng pagkilalang ito na bigyang parangal ang dedikasyon at husay ng mga istasyon ng pulisya sa pagpapanatili po ng kapayapaan, kaayusan at seguridad po sa lalawigan ng Batangas at buong rehiyon ng Calabarzon. Yan, at sa iba pa pong mga kaganapan, idinaos ang pagpupulong para sa pagsasapinal ng Matatag na Batangas Award for Visionary Leadership Towards Sustainable and Resilient Local Government Units o MBA-VSR bilang paghahanda sa pagpapatupad nito sa 34 na pamahalaang lokal ng lalawigan ng Batangas ngayong araw, 11 ng Nobyembre or kahapon, 11 ng Nobyembre 2025 sa People's Mansion, Kapitolyo, Lungsod ng Batangas. Isa po ito sa mga tampok na programa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Siyempre, sa pangunguna po yan ni Governor Vilma Santos Recto. Alinsunod nga po sa Executive Order No. 21, Series of 2025 na nagtatag sa komitiba ng MBA-VSR. Pinangunahan ang pagpupulong ni Chief of Staff Pedrito Martindihan Jr., katuwang ang Provincial Planning and Development Office sa pamamagitan ni Ginang Marisa Mendoza. Naging kabalikat sa nasabing pagpupulong sina dating Department of Interior and Local Government Assistant Secretary for Human Resource Development, Dr. Florida M.D. Han, at DILG Batangas Provincial Director Robinson Maak. Ang proyektong ito po ay naglalayong may taguyod ang mabuting pamamahala, mapabuti ang kalidad ng serbisyong pampubliko, at mapalakas ang motibasyon ng mga lokal na pamahalaan upang tuloy-tuloy na umunlad sa mga pangunahing sektor sang-ayon sa Seal of Good Local Governance. At formal na pong iprinisinta kay Governor Vilma Santos Recto ang Certificate of Recognition na nakamit po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas bilang Exemplar Local Government Unit at Top Performing Province sa ginanap po na 2025 Calabarzon Subaybayani Awards noong pong ika-4 ng Nobyembre 2025 sa Hotel Kasiana and Event Center, Tagaytay City, Cavite. Iginawad po ang naturang pagkilala bilang patunay ng natatanging dedikasyon ng Kapitolyo sa transparency, accountability, at kahusayan po sa pagsubaybay at pag-uulat ng mga locally funded projects sa pamamagitan po ng Subaybayani System. Ang karangalang ito po ay nagpapatibay sa patuloy na pangunguna ng lalawigan ng Batangas sa mahusay na pamamahala ng infrastruktura at tapat na paglilingkod po sa mamamayan. Ang naturang recognition po ay personal na iginawad sa lalawigan ni Department of the Interior and Local Government, OIC Provincial Director Mr. Robinson Maak, kaalinsabay po ng isinagawang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas kahapon po, araw ng Martes, 11 ng Nobyembre 2025.
Yan, samantala, matapos nga po ang isinagawang pagpupulong sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, Aboitiz Infra-Capital Economic Estates at Batangas State University, the National Engineering University, noong nakaraang Setyembre 5, 2025, formal na pong inulunsad ang panibagong campus ng Bat State UTNEU kahapon, araw ng Martes, 11 ng Nobyembre 2025, sa Lima Estate, Lipa, Malvar, Batangas. Sa temang Engineering Industry-Based Learning, Shaping Industry Leaders of the Future, muling nagsama-sama ang mga opisyal mula sa pamahalaan, akademya at industriya para sa paglulunsad ng isang pasilidad pang-edukasyon na nakatuon sa industry-based curriculum. Gayon din ang pagkakaroon ng Center for Artificial Intelligence and Smart Technologies. Sa naging mensahe ni Governor Vilma Santos Recto, ipinahayag niya na ang edukasyong may direksyon, may layunin at may kakayahang magbigay ng trabaho ang magdadala ng progreso, magpapaunlad sa sarili at mag-aangat ng kalagayan ng ating komunidad. Inaasahan din ng gobernadora na hindi lamang sa larangan ng edukasyon ang kapakinabangan ng naturang gusali, ngunit gayon din sa pagbuo ng maunlad na ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng oportunidad na trabaho o job generation sa lalawigan. Nauna na rin pong nabanggit ng Governor Santos Recto na isang magandang balita ang pagpasok ng Bat State UTNEU sa Lipa Estate dahil ang mga krusong iaalok dito ay targeted na nasa pangailangan ng mga locators sa ating economic zone. Ang proyektong ito ay buong suportang dinaluhan ni na 6th District Congressman Ryan Recto, Batangas State U President Dr. Tirso A. Ronquillo at Aboitiz Land President and CEO Mr. Rafael Fernandez de Mesa. Ayan, napakaganda naman itong proyektong ito, Uncle. Napakalaking maitutulong nito sa lalawigan ng Batangas, lalo na sa mga kabataan. Correct. At kung hindi ako nagkakamali, Auntie, parang pang-11 na campus, pang-11 campus ito. Kung hindi ako nagkakamali, ha? Ayan. Correct me if I'm wrong, pang-11. Yan. Wow naman talaga ang BSU. Ayan. At Uncle, eto, ano kaya magiging lagay ng ating panahon ngayong araw nito? Magtutuloy-tuloy kaya ang pag-init o makakaranas kaya tayo ng pag-ulan sa bandang hapon? May mga nag-U-turn daw ba? Yun nga. Yan ang tanong. May nag-U-turn ba? Ayun nga, ang sabi ngayong Miyerkules daw ay may nag-U-turn. Maintindihan natin po yan at malalaman natin sa ating mga weather presenter mula sa PDRRMO. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, November 12, 2025. Ayon sa Pag-asa, namataan kaninang 5 a.m. ang sentro ni Bagyong Uwan o Fungwung sa layong 280 km kanluran ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 95 km per hour malapit sa sentro at pagbugso hanggang 115 km per hour. Nananatili ito sa kategoryang Severe Tropical Depression at patuloy na kumikilos pahilagang silangan or north-northeastward bagamat nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang ilang bahagi ng outer rain bands o buntot ng bagyo ay patuloy na nakakaapekto sa northwestern part ng Northern Luzon. Base sa track ng bagyo sa mga nakalipas na oras ay pahilagang silangan ang direksyon ng kanyang kilos at posibleng muling pumasok sa loob ng par ngayong umaga o mamayang hapon. Dahil dito, nakakaranas pa rin ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Para naman po sa probinsya ng Batangas, inaasahan ng mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali na susundan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan pagsapit ng hapon hanggang gabi na may mababang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa Hilaga, Silangan at Timog parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa kanlurang bahagi ng Batangas ay may 60% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan.
Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:54 ng umaga at lulubog mamayang 5:25 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Rentasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga po. Talino at puso. Ayan, salamat po kasama Raven Rentasida. Kahit anumang mangyari, umulan o umaraw, dapat laging may dalang payong. Ayan, huwag kalilimutan po ang payong. Ha? Ayan. At tayo nga po ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw, November 12, 2025. Yan, baka may mga gusto ko pang batiin, Vincent? Yan, syempre binabati ko po ang aking ina dyan sa Bilogo Elementary School. Hello sa inyo dyan. Siyempre sa aking kapatid dyan sa Japan, kahit hindi ka nakikinig, binabati kita. Siyempre sa aking pinsan dyan, sa Kuya Ariel de Chavez at saka Kambibe de Chavez, yan sa parent at kapatid ng Kuya Junjun na araw-araw nakikinig sa ating programa. Good morning po sa inyo dyan sa Tulo. Siyempre, binabati rin natin ng good morning si Sir Alvin Remo. Yes, mula dyan sa Batangas City Information Office. Good morning po. At magbati po ng happy birthday kay Sir Eliot Andal. Good morning po sa ating lahat. Yan. Ayan, good morning po sa inyo at salamat sa pagtutok lagi sa amin. Yan kay Kuya Ariel. Paniguradong palakpak na naman ito. Ayan. Yan. Siyempre, binabati ko din ang aking papa na nasa bahay. Siya nag-take over ngayon sa paglilinis at paglalaba. Ayan. Ingat-ingat ikaw dyan. Ganon din sa aking mga kapatid at pamangkin kay Juan at kay Sam. Siyempre sa aking mother-in-law, Mami Lourdes, sa Lili na lagi nakatutok. Ingat-ingat po. At syempre, gayon din sa aking kabiyak, David Halili. Ingat-ingat ikaw and see you soon. Yarn. At pahabol na pagbate, belated happy birthday sa aking pinsan dyan sa Canada, kay Sharina May Balmes Balitaan. Yan, ingat-ingat kayo lagi diyan. Ayan. At syempre, pinasasalamatan rin po natin ang lahat ng ating technical crew na nakasama natin ngayong araw. Sa pangunguna po yan ni Direk Gian Marco Escamillas. Again, nandyan din po si Avon Luca Gimbal, Jun Lindo Naguda, kay Jundal Maranan at kay Tito Roger Aguirre. Thank you po. Yan, at iyan na nga po ang isang oras na pagbiyahe natin ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan nga po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamuno ang makadiyos, makakalikasan, makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian, matatag tayo Batanggenyo. Muli ang inyo pong lingkod, Vincent Roy de Chavez. Tulad po ng One Batangas, muli atin pong pagsamasamahan ang isang pamahalaang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Ako naman po si Cheryl May Makuha Halili. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitolyo! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitolyo! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitolyo! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitolyo!